Mama ni Rene Baterbonia, niresbakan ang mga basher. Pakinggan muna natin ang mismong sagot at resbak ng nagdadalamhating ina na si Ginang Rovelyn Baterbonia sa mga walang awang ng babatikos sa kanya. Ito ang mismong binitawan niyang salita. Ang Panginoon na ang bahalang magbalik sa inyong lahat niyan. Ang importante, hindi ako humihingi at higit sa lahat, buong puso niyang ibinigay. Hindi ako nagmamayabang at wala akong tinatapakang tao. Kung sino ka man, ipinagdasal kita sa Panginoon na sana ay maging mabuti rin ang iyong ugali katulad ng anak ko. Salamat na lang. Wala akong ikakagalit dito dahil buong puso itong ibinigay sa akin. Salamat sa mga taong nagtiwala sa akin at nagbigay ng lahat-lahat. Panginoon na lang ang magbabalik sa inyo. Napakalinaw ng panig ng isang ina. Nilinaw niya na ang tulong na natanggap niya ay kusang loob at buong pusong abuloy mula sa mga taong nakikiramay at kailanman ay hindi niya ito hinihingi o ipinagmalaki. Ngunit sa kabila ng katotohanan ito, tingnan niyo kung gaano kalupit ang ilang tao sa social media. Hindi mo na malaman kung ano ang itatawag sa kanila. Grabe sila makapanghusga. Habang basang-basa pa ng luha ang mga mata ng isang ina dahil sa pagkalunod ng kanyang anak, abala naman ang ilang mga tao sa social media sa paglunod sa kanya sa mga peking balita, paratang at walang awang pambabatikos. Katulad na lamang ng mababasa natin dito sa screen, mga malisyusong paratang na kesyo paldo na raw ang nanay ng lunod boy mula sa mga donasyon. At hindi lang yan, dahil bukod sa mapanirang post na ito, may mga nagkomento pa ng mas masahol pa rito. Isang netizen na walang pakandungang nagsabi na ginawa raw negosyo ng pamilya ang pagkamatay ng sarili nilang anak. Pinapalabas pa ng basher na kung maaari daw ay pahabain pa ang lamay para mas marami silang makubrang abuloy o donasyon. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi lang basta pambabatikos. Ito ay tahasang pagkamunhi at kawalan ng kaluluwa sa isang pamilyang kasalukuyang pang nagluluksa. Bukod pa dito, may isa namang basher na nagpapakalat ng gawa-gawang kwento. Ani sa kanyang post, wow, paldo na ang nanay ni Bobet. Cash niya ngayon 50 milyon, hindi pa kasama ang bank account na puno naman daw at ganoon din sa GCash. At ang kasunod niyan ay ang mismong post na nakikita ninyo ngayon dito sa screen. Isang napakahabang listahan ng mga gawa-gawang ari-arian at sasakyan na umabot pa raw di umano ng 100 milyon pesos. Natandaan niyo ba na noong kasagsagan pa ng maraming supporter sa tapat ng bahay nila, Rene Baterbonia, ang sinabi ng kanyang nanay, ang pakiusap sa lahat ng mga supporter na tulungan sana siyang magdasal para matanggap niya ang nangyaring pagkamatay ng kanyang anak. Yun lang ang hiniling niya sa lahat eh. Sana wag na natin na kalkalin pa kung ano ang nangyayari at anong naging bunga nitong pagkamatay ng kanyang anak. Ang nabigyan sila ng bahay at ang kung ano pa man. Magpasalamat na lang tayo na maraming tao ang gusto talagang tumulong sa kanila. Tama ang sinabi ng netizen na ito na dapat ay magpasalamat na lang tayo sa mga tulong na dumating sa pamilya sa halip na mambabatikos. Kasi kung iisipin natin, kung buhay lang sana si Rene ngayon, higit pa sa mga sinasabing ari-arian, kaya nang makamit gamit ang sarili niyang talento bilang isang Ateneo student athlete. Sa galing ng batang iyon, napakalayo talaga ang kanyang mararating. Kung nagtuloy-tuloy ang kanyang karera at naging professional basketball player siya sa PBA o maging sa ibang bansa tulad ng Japan o Korea, kayang-kaya niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya mula sa sarili niyang pawis at marangal na trabaho. Subalit ninakawan sila ng kinabukasan dahil sa isang trahedya. Walang anumang halaga ng pera ang makakatumbas ng buhay ng isang anak. Kaya sa huli, hindi pera o donasyon ang habol ng nagdadalamhating ina. Hustisya at katotohanan ang totoong sigaw ng pamilya. Kahit na ano pa mang building ang ibigay, ano pa mang kondo dyan, ano pa mang halagang salapi dyan, hindi ibig sabihin niya na kaya ng pantayan ang pagmamahal ng isang ina. Ang sakit ng nararamdaman ng nanay ni Rene Baterbonia, hindi kayang tapatan ng kahit ano pa, ng kahit kondo pa yan, ng kahit na milyones pa yan. Wala kasing ina ang gustong ipagpalit ang anak sa anumang bagay. Kaya sana maintindihan natin, kaya tigilan nyo ng pagbabas, tigilan nyo na yung pagmamata sa kanila, matuwa na lang tayo. At ang hiniling niya, na sabi niya nga, na ipagdasal siya na sana matanggap niya ang pagkawala ng kanyang anak. Yun lang kasimple. Kaya guys, doon na lang tayo tumingin at tumulong ha.
tigilan na natin ang pangbaba sa kanya. Maging masaya kayo sa sinapit ng kanyang ina na maraming tumutulong, na wala man ang kanyang anak, andyan pa rin ang maraming taong nang gustong tumulong ng lubos-lubos sa kanila. Sa kabila ng mga masasakit na salita ng mga basher, patuloy at walang pagod na lumalaban ng ina ni Rene Baterbonia upang malaman ang buong katotohanan sa sinapit ng kanyang anak, at kamakailan lang, isang nakakakilabot na tagpo ang naganap habang papunta ang pamilya sa CIDG Camp Crami. Isang puting kalapati ang biglang dumapo at sumama sa ibabaw ng kanilang sasakyan. Para sa nagluluksa niyang ina, ang kalapating iyon ay tila si Rene mismo na nagpaparamdam at sumama sa kanila. Napatanong na lamang ang kanyang mama. Ikaw iyan, Bit. Iban-iban gayod mintas di tama klaro kung unong klaro. Yan, magandang hapon po sa lahat, idol, kabayan. So, di ako magsasawa na gagawa ng video guys hanggat hindi nakakamit ng pamilya Baterbonia ang hustisya. Nakakalungkot lang isipin na maraming palusot o ano-anong palusot kaysa nagkapasa dito dahil pagsagit ka dili guys. Nakakalungkot yung pangyayari. Totoo lang, nakakalungkot na nakakabuisit yung sistema natin dyan sa Pilipinas. Habang tumatagal, bulok yung Pilipinas, nagiging bulok ang Pilipinas dahil sa mga taong bulok. Kalokohan yung mga pinagsasabi nyo na yan. Kaya sa mga nag-imbestiga, nag-conduct ng laboratory test, kung ano man talaga yung tunay, alam nila yan, totoo lang, alam nila yan. Bakit yung tinatago? Dahil ba napirahan kayo? Rentukan lang tayo. Sa Pilipinas pa naman, bawal ka magsalita ng totoo kasi babalik ta rin ka pa. Nakakalungkot lang. Putang yun ang hype ngayon Pilipinas nangyayari sa atin. May mga ahensya or departamento dyan sa atin na nilalapitan natin dahil alam natin na sila yung mga katulong sa atin, pero hindi. Dahil ang nangyayari, pag kilala yung tao, may pera, sabi nga niya ni isa rin bulok na kawan, nasa Senado, sometimes you need to bend the law. Yun na yung nangyayari ngayon. Tapos delaying tactics sa pag-usad ng kaso. Dahil lahat na nagkandak ng investigasyon, baka napirahan. Kasi sa atin, ang Diyos na yung pera eh. Nakakalungkot lang kasi yung sigaw ng pamilya, hustisya lang eh. Kasi yung tao wala na talaga eh. Hindi na mabubuhay, hindi na mababalik. Hustisya na lang yung tanging sigaw. Pero napakailap. Dahil isang gihamak na mahirap lang yung pamilya. Pagka ang gumawa ng krimen is mahirap, automatic, may pusas ka, sasabihin sa'yo doon ka na lang sa presinto magpaliwanag. Pagka mayaman, may due process. Pagka mahirap yung gumawa, walang due process, automatic pupusasan ka. Napakabulok ng sistema habang tumatagal. Putang ina, nakakaputang ina lang talaga, totoo lang. Kasi napakabulok na ng sistema sa atin. Wala ka ng tiwala kahit saan ka. Sa totoo lang, dyan sa Pilipinas, pagka humingi ka ng tulong, lahat na kung mo, mahirap na magtiwala dahil sa ginagawa nyo eh. Nakakabuisit. Di mawala-wala sa isip ko dahil naging experience ng pamilya ko yung ganong klaseng sistema ng pamamaraan ng batas. Pag mahirap ka, aping-api ka, wala kang kakampi. Pag mayaman ka, automatic may tinatawag na due process. Pag mahirap ka, wala. Pag alam na walang-wala ka, pusas ka kagad. Babalik ta rin ka pa kahit ikaw yung naging biktima. Kaya sa lahat ng involved dyan, sana hindi kayo makatulog. Isusumpa ko kayo, maging sa inyo, sa anak nyo, sa magulang nyo, na bumalik sa inyo yung ginawa nyo. Sa mga nagkandak ng laboratory test dyan, alam ko na alam nyo kung ano yung pinaka result ng test nyo, kung ano yung totoong nangyari. Pero bulag, pipi kayo, bingi. Naiintindihan ko yung iba dyan kasi mas superior pa sa kanila na yun yung automatic na kinokontak ng pamilya ng mga involved dyan para suhulan o ano. Nakakalungkot.
Isipin na ganun na nangyayari sa Pilipinas. Pag pamahirap ka, napakailap ng hustisya. Pag mayaman ka, automatic. Lalo na pag nakagawa ka, isa ka lang gihamak na mahirap, pusas ka kagad. Doon ka na sa presinto magpaliwanag. Pag mayaman, may due process. Kaya hindi natin masisisi minsan na may mga makaliwang grupo na nagiging masama sa paningin ng iba. Totoong may dahilan naman talaga. Dahil sa bulok ng sistema. Hanggat mga nakaupo sa gobyerno, bulok. O hindi patas yung pamamaraan ng pagpapatupad ng batas, may mga kinikilingan, wala ang mangyayari sa Pilipinas. Habang patagal ng patagal, pabulok ng pabulok ang putang inang yan. Nakakalungkot isipin. Huwag naman sana mangyari sa pamilya nyo. Pero sa pamilya ng involved dito, sana karmahin kayo. Masamang mangkuhan sa kapwa sana. Alam mo yung tipong maldisyon ba? Pero yung ginawa nyo, kamaldi-maldisyon eh. Kumbaga, kasumpa-sumpa yung ginawa nyo. Sa edad yung ganyan, kaya niyong pumatay ng tao. Kaya niyong magsinungaling. Magkakapamilya kayo, magkakaanak kayo. Sana bumalik sa anak nyo. Maging biktima na rin ang ganitong klaseng pangyayari. Para maramdaman nyo rin yung sakit. Diba? Pero hindi natutulog ang Diyos. Paulit-ulit ko yung sinasabi. Nabubuisit lang ako sa sistema nyo kasi naging experience siya ng pamilya ko yung ganong klaseng sistema. Sana bumalik sa inyo. Sana makarating to sa mga taong involved. Panoorin nyo to. Sana magkaroon kayo ng konsensya. Sumuko kayo. Aminin nyo kung ano yung naging kasalanan nyo. Kasi sinasabi ko hanggat buhay kayo, hindi kayo makatatahimik habang buhay yan. Sinasabi ko sa inyo. Mga putang ina nyo. Kung malapit nga lang ako sa Pilipinas, tara, so totoo lang, kahit malalaki kayo sa akin, basketball player ka, puta kaya ko magipagbasagan ng mukha sa inyo. Para lang dun sa taong ginawa nyo ng kalokohan. Dito natin makikita na hindi lang ang mama o ang pamilya ni Rene ang mag-isang naghahanap ng katarungan. Halos lahat ng Pilipino na kinakatawan ni Kuya ay nabubuwisit na at galit na sa uri ng batas at sistema na meron ang Pilipinas ngayon. Kaya ikaw kabayan, ano ang tingin nyo sa umiiral na batas at sistema ng hustisya ngayon dito sa Pilipinas? Naramdaman nyo rin ba ang hindi patas na pagtrato ng batas pagdating sa mahirap at sa mayaman? Naramdaman nyo rin ba ang galit at pagkadismaya sa nararanasan ng pamilya Baterbonia? E komento ang inyong sariling pananaw at opinyon sa ibaba. Salamat!